Narito ang News TV Quick Response Team sa punong tanggapan ng National Bureau of Investigation dito po sa Maynila. Dito po dinala ang mahigit 100 biktima umano ng illegal recruitment na na-rescue sa kanilang operasyon. Biyahing Saudi Arabia sana ang mga nasagip na kababayan natin dahil po sa pangako ng trabaho. Pero nadiskubre ang panloloko ng maharang at ma-offload sa Ninoy Aquino International Airport ang tatlo sa kanila na minor de edad pala. Kaya nang magkasa ng rescue operations, natuklasan ang daang-daang biktima sa ilang bahay sa Santa Ana, Manila na minemaintain ng agency na Job Asia Management Services. Ayon sa NBI International Airport Investigation Unit, dapat bago kumpletuhin ang requirement sa pag-alis ay nakausap na sila ng employer at may job order. Pero hindi pa raw nai-interview ng employer ang mga na-rescue. Karamihan sa mga biktima ay galing po sa Visayas at Mindanao. May isang naaresto ang mga otoridad pero itinanggi niyang may kinalaman sa illegal recruitment. Lumalabas batay sa records ng POEA na expired na ang lisensya ng agency. Pero itinanggihan ng abogado ng kumpanya at sinabing may license pa sila. Hindi na naabutan ng GMA News ang abogado kanina rito sa NBI headquarters. Kaugnay po ng balitang yan, makapiling po natin live si Attorney Manuel Dimaano. Siya po ang agent in charge at ang hepe ng NBI Investigation Unit sa airport po. Attorney Dimaano, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una, sir, paano nyo na-discovery na mayroong posibleng kalokohan dito po sa pagpapaalis na ito ng ating mga kababayan, sir? May na-offload ng Bureau of Immigration natin na pasahero papuntang Saudi Arabia. So may inconsistency sa declaration as to her age at saka minor looking siya. Kaya in-offload ng immigration officer ng Bureau of Immigration, and then as a matter of procedure, tinurn over sa IACAT, Interagency Council Against Trafficking, and then tinurn over sa amin for investigation. So nalaman namin based dun sa dental examination na below 21 years of age siya, which is below dun sa allowed na age na pwedeng i-deploy yung worker sa Saudi Arabia. So and then sinabi rin nung offloaded na passenger na may mga applicants din sa accommodation houses ng agency na mas bata pa rin sa kanya. Kaya nagkasa kami ng rescue operations together with the IACAT, DSWD, and POEA. Ano ang nakikita ninyo, Attorney Dimaano, ng initial violation nitong recruiter ng mga kababayan natin na ito, sir? Posibleng maharap sila sa kasong illegal recruitment at saka sa human trafficking. Kamusta po yung investigasyon ninyo unang-una sa papeles nitong kumpanyang sinasabing ang magpapaalisana sa mga kababayan natin na iligtas ninyo, sir? Base dun sa POEA na representative nakasama namin during the operation, 22 lang ang job orders ng agency. Opo. Tapos expired pa yung license as per their system since June 27, 2018. So yun yung ano. Bukod dyan, sir, meron ka pang nakikitang lapses ng recruitment agency na ito sa proseso ng pagpapaalis sa ating mga kababayan, sir? Ang dapat sanang proseso is bago sila ma-medical, ma-interview sila dapat ng employer. Kaya lang base dun sa interview namin sa mga victims na na-rescue namin, tapos na sila ng medical and then they are just waiting to be interviewed by the employer. So baliktad yung proseso. Dapat na-interview na sila and then pag okay na dun sa employer, that's the time that they will be asked to undergo yung medical examination. Attorney, na-interview namin yung isa sa mga inimbitahan ng NBI na sinasabing may koneksyon sa kumpanya. Ano po ang kaugnayan nito sa recruitment agency na inyong hinahabol ngayon, sir? Yung na-offload na passenger or... Actually, sir, yung sinasabing nagpapakilala yatang tagaluto lang daw siya, wala siyang alam. Okay. Ano masasabi niyo rito, sir? Yun yung kanyang sinasabi na pero base dun sa siya yung kasi tinuturo na nag-handle sa kanila, siya yung caretaker, siya yung nag-aasikaso lahat. Kumbaga siya yung in charge doon sa mga applicants. Nangangahulugan, attorney, na siya empleyado lang din naman. Tama po ba? Empleyado pero may may liability pa rin siya kasi siya yung nag-handle ng mga ito at
well, iniimbestigahan pa natin kung ano pa ang kanyang liability under the law. Kaya ongoing pa yung investigation natin, malalaman natin yan. And then pagkatapos nun, isa-subject natin siya sa inquest, dadalhin natin siya sa fiscal para sa conduct ng inquest proceeding. Yung pong may-ari nitong recruitment agency na ito, Attorney Di Maano, ano pong efforts ng NBI para siya ipapanagutin, sir? Padadala natin siya ng subpoena, pero isasama na natin siya sa charge kung i-inquest tayo doon sa in charge or caretaker ng agency. Isasama na rin natin yung responsible officers, yung board of directors kung meron man sila. Isasama na natin yun. Attorney Di Maano, sangkatutak at kaliwat ka ng operasyon na nilusad ng NBI para humailigtas yung mga kababayan nating nagiging biktima ng illegal recruiter. Pero gayon pa man, patuloy pa rin, sir. Meron pa rin mga nagmamatigas na mga kumpanyang nagtatangka pa kung magpuslit ng ating mga kababayan palabas ng bansa. Ano masasabi nyo rito? Dapat sa tagal na namin, ilang beses na kami nag-ooperate ng ganito, dapat aware na sila na may, kung sinasabi nila na napapalusitan sila ng mga minors, dapat pinupulis na rin nila yung mga na sila dapat mag-initiate ng move na kung may nakikita sila ng mga parang mukhang bata dun sa mga nare-recruit nila, i-subject na nila sa dental aging examination para at least mawala yung suspicion na mga minor and hindi yung ma-offload, i-deploy and then ma-offload, dun palang nila malalaman. Sa palagay ninyo, Attorney Di Maano, may agenda ba itong mga illegal recruiter na ito para sila ay mag-recruit ng mga minor de edad? O ito po'y kagustuhan din ng ating mga kababayang kulang po sa kaalaman, sir? Well, parehas. Andun kasi yung oportunidad Yung mga kababayan natin na gusto rin namang mag-abroad, so nakakita ng mga recruiter na andun yung opportunity na magkapera sila, kaya ginagrab din nila yung pagkakataon. Ano ngayon ang magiging disposisyon ng NBI dito sa mga kababayan nating nailigtas ninyo? Dahil lahat sila, sir, nung na-interview namin, umaasang makakaalis na, makapagtatrabaho na sa Saudi Arabia. Sir, please. Walang kasi yung base doon sa wala pa silang interview ng employer. And then nagkaroon pa ng problema doon sa proseso dahil nauna yung medical nila sa interview. So bahala na yung POEA natin para mag-conduct ng administrative proceeding against doon sa agency para kung i-suspend or kansilahin nila yung lisensya. So nanganganib din na hindi ma-deploy itong mga kababayan natin na gustong makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa inyong investigasyon, Atty. Di Maano, nakapaglabas ho ba ng pera itong mga kababayan nating na-rescue ninyo kanina? Yung sa aspeto na yan, yung iba sila mismo ang yung agency ang nag-aano sa kanila gumagaso sa kanila. Okay. Kasi syempre yung karamihan sa kanila came from conflict affected areas sa Mindanao. Kaya yun niya yung opportunity na nakikita ng employer or ng agency na siyempre walang pera to, sila ang kumbaga magpipinance sa kanilang mga gastusin. Opo. Attorney Di Maano, last 2 points. Ano po ang magiging disposisyon niya ng NBI dito sa mga tao na ito? Dahil karamihan sa kanila, mga taga-probinsya, pauwi niyo ba o wala ho yata mga pera, sir? Yung mga minors na nakita natin base doon sa dental examination, i-custody natin yan, i-turn over natin sa DSWD. So yung hindi naman mga minors, ipaproseso muna natin bago i-release natin. And kung sila naman ay gustong umuwi ng probinsya, walang pamasahe, iti-turn over natin sila sa DSWD para maibigay yung kaukulang tulong sa kanila kung pamasahe o kung mga assistance na kailangan nila. Simpleng paalala lamang, Atty. Di Maano, sa mga kababayan nating nangangarap at nagnanais na makaalis ng bansa para makapagtrabaho abroad, sir. Please. Tingnan muna natin po kung may job order yung company, kung ilan ba yung job order.
yung tamang proseso lang po, kinakailangan ma-interview muna kayo ng employer bago kayo makapag-medical examination. At least sigurado na kayo na gusto kayo ng employer base dun sa interview, saka kayo magme-medical examination. And that's the time, kung tapos na nyo ng mga requirements and everything, pwede na kayong ma-deploy. Yun yung kung legal lahat ang mga papeles nyo. Baka kasi yung iba, nagkaroon kayo ng pinalsify nyo yung mga papers nyo. So tapos kung below 23 po kayo, hindi po kayo i-allow ng immigration Definitely, hindi natin pwede, sir. Yes. at the same time ng gobyerno natin na makapagtrabaho, dahil hindi rin po ina-allow ng Saudi government na makapagtrabaho kayo kung under 23 years old po kayo. Mga kapuso, si Attorney Manuel Dimaano, siya po ang agent in charge sa kaso na ito. Sir, congratulations. Magandang hapon po. Thank you very much.